Hoy, magandang gabi po sa inyo. Pilipinas, magandang gabi po sa inyo. Sa mga ka-coffee natin, OFW, nasa man po kayong panig ng daigdig. Yan. Magandang araw po sa inyo. Oy, si Bato ha. Si Bato maghihigante. Ito na ha. Once na magsimula na po siyang umupo muli, kasi re-elected yan sa pagkasenador. Once na umupo na siya, iimbestigahan niya itong ICC. Unang-una ka-coffee ha. Imbestigahan agad yan. ICC agad. At alam nyo na ka-coffee, once na umusad yung investigasyon dyan sa Senado, dito sa usapin ng ICC, alam mo kung ano mangyayari? I-DDA na naman si PBBM. Na si PBBM na naman, paulit-ulit ito ha, si PBBM na naman yung nagbigay kay Digong dyan sa The Hague, sa International Criminal Court. Tapos sa si Amy Marcos mag-imbestiga dyan eh. Di pa ba tapos yan? Kulang pa ba yung ginawang investigasyon ni Amy Marcos? O dagdagan pa. Hoy, ano yan? Ulit-ulit na naman. Nagsayang na naman kayo ng resources dyan. O paghihiganti na naman to, ka-coffee. Ito, headline ng Politico. Usapang paghihiganti na naman ito. Ladies and gentlemen, mauubos na naman ng resources dito ng Senado para sa paghihiganti, para kay Digong na naman. O, Bato versus ICC. De La Rosa 6 Senate probe on intimidation tactics. Iba naman daw. Intimidation tactics na naman yan. Pare-parehas pa rin yan. Iisa din po ang pupunteriyahin yan. Si PBBM na naman yan. Itong ICC may basbas ng presidente ni PBBM. Kasi si Kaufman, nagsalita si Kaufman, yung abogado ni Duterte. Ang totoong prosecutor daw nasa palasyo. Si PBBM daw ang totoong prosecutor. Si PBBM daw talaga ang nagpapakulong o magpapakulong. Ganyan yan eh. Ibig sabihin ng prosecutor eh. Magtatanggol ka-coffee. Para ipakulong kung sino yung dapat ipakulong. For instance, nakulong na si Digong. O kung iba pa man, si Bongo o si Bato kasama. Ang prosecutor daw dyan ay ang nasa palasyo. Si PBBM. Ayan, higanti na naman sila dyan. O ito naman daw, may mga intimidation tactics na naman daw. Ano na naman to, Bato? May mga nalaman siyang intimidation tactics na ginagawa pa daw po ng ICC at nandito daw po yan sa Pilipinas. Ayan na. Senator Ronald Bato de la Rosa is planning to investigate alleged intimidation tactics used by International Criminal Court or ICC investigators against retired Philippine National Police or PNP officers. Ayan na. May nagsumbong siguro ng mga dating opisyal ng PNP na sangkot dito sa kaso ng ICC. Kasi 'di ba, alam niyo naman ka-coffee, lumabas na sa balita yan in the coming months. In fact, September daw, baka lumabas na rin daw po yung ibang mga warrant of arrest dito sa mga taong ito na kasama sa sinampahan ng reklamo diyan sa ICC. Definitely kasama si Bato, si Bongo at ang dati pong mga hepe ng Philippine National Police nung panahon po ni Digong. So ngayon, ini-intimidate daw po itong mga pulis na to. Pwede ba 'yun? May investigator, foreign investigator, let's assume ha, totoo ito, himayin natin ha. I-assume natin na sige, galing ng The Hague or kung saan man po galing yan, basta foreigner na mga investigador nandito sa Pilipinas, ini-intimidate daw po itong mga opisyal ng PNP. Kung ikaw opisyal ng PNP, alam mo na yan eh, trabaho mo yan eh, magpapa-intimidate ka ba sa investigador? Diba? Common sense naman yan. Kung ikaw ay dati general, o sige, huwag general, sige, kahit colonel, o kaya inspector, magpapa-intimidate ka sa investigador na banyaga, na naniniwala kayo, walang jurisdiction yan, dapat wala dito sa Pilipinas yan, and then magpapa-intimidate ka sa kanila? Parang hindi. De La Rosa claims the ICC is pressuring, the ICC is pressuring these former officers to sign affidavits incriminating him and former President Rodrigo Duterte in connection with the bloody war on drugs, the subject of a crimes against humanity case before The Hague. Oh, yun pala daw ang ginagawa ng ICC. O sige, parang may bargain dito. O sige, hindi na kayo, feeling ko lang, pero hindi naman absolute to. Siguro may nakitang opisyal involved doon. O sige, absuelto na kayo. Pero pirmahan nyo itong affidavit. Dito sa affidavit na yan, ituturo natin si Bato, ituturo natin si Bongo, ituturo natin si Digong. Yan daw po ang ginagawa sa mga opisyal. Wait lang. In aid of legislation ba yun? Kung may mga ganyang kaso, sa Senado ba dapat imbestigahan yan? Paano yun?
Sa Senado ba yan? Dapat sa ICC. Di ba? Hindi man kaso, ireklamo nyo sa ICC. Sa mother agency. Doon sa The Hague. O para pagsabihan yung mga investigador na yan na mali yung proseso, mali yung pamimressure. O di kaya, kunin ninyo yung ebidensya na yan, ipresenta nyo yan doon sa hearing ni Digong as part of your evidence. Di ba? Kasi namimressure kayo ng mga pulis eh. Eh kung bawal yan, sa tingin ninyo bawal yan, edi ibigay nyo yan kay Kaufman, ibigay nyo yan sa abogado ni Digong para mapresenta doon sa kaso. Na yung pag-gather ng ebidensya ng kampo ni, sabihin na natin dito, ng mga prosecutor o ng mga investigador, eh hindi tama. Eh di pabor kay Digong yan, baka makalabas siya dyan. Sabi niya, he alleged the ICC investigators are billeted at a hotel in Pasay City where they are coercing retired police personnel and threatening them with cases if they refuse to sign the documents. Magkakandak kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya ay mananagot yan, sabi ni Bato. Wow! Wait. Himay natin yung facts ha. Andito yung mga investigador. Hindi ko alam kung paano nakarating sa kanya yan. Pero ina-assume nila nandito may mga investigador nandito sa Pilipinas. Andiyan dyan sa Pasay. Sa isang hotel dyan sa Pasay. Napakaraming hotel. Naman natin matutuko yan kung ano yan. At nagko-coerce daw to, nakikipagsabuatan sa mga pulis ha, at tinithreaten daw yan, tinatakot daw yung mga pulis na yan, na kapag kayo hindi nyo pirmahan itong affidavit na to, na nagtuturo kay Bato, nagtuturo kay Bongo, nagtuturo kay Digong, kakasuhan namin kayo. Ang nagsasabi ha, ICC investigator. Now, kakasuhan saan? Hindi ba may kasong existing na? Nandiyan na? Andiyan na sa ICC, nahuli lang yung release ng warrant of arrest sa mga ibang opisyal. And, ang lakas ng loob naman ng ICC investigator, nasabihan kayo na kakasuhan. Maniniwala ka ba? Dito sa Pilipinas, anong jurisdiction niya? Di ba sabi niyo walang jurisdiction? Tapos kakasuhan yung pulis natin. Parang ang labo nun ah. Ang gulo nun ah. Ano to? Magkakandak kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa soberanya ay mananagot yan. Paano yun? Paano mananagot yun? Eh, ang worst case scenario na pwede nyo sapitin sa investigasyon sa Senado ay contempt lang. Paano mananagot yun? Di ba? Ang pinopoint ko, mali na dyan sa Senado investigahan yan. Kasi paano mo pananagutin yan? Iko-contempt mo, ikukulong mo dyan sa Senado. Ganun. Or kung magsalita yung police, kung sino man tinutukoy mo dyan, hindi siya makukontent. Paano siya mananagot? Eh kung nakapirma na siya doon sa affidavit, napahamak ka na, mali. In short, ipapahiya mo lang yung tao na yan. And isa na naman talaga yung gusto nilang mangyari niyan. Si PBBM na naman may kasalanan yan. Inuutos na naman ni PBBM yan. Itong mga pulis na yan, inutusan na naman ni PBBM yan. Itong ICC investigators, binigyan na naman ng basbas ni PBBM yan para magsagawa ng investigasyon dito sa Pilipinas. Yan na naman yan. Malinaw na naman yan. Yan ang narrative nila dyan. De La Rosa also scoffed at President Ferdinand Marcos Jr.'s openness to reconcile with the Duterte camp despite his administration's role in arresting and turning over Duterte to The Hague. Ito nakakatawa ha. Pareha sila ni Panelo. May mga kondisyones. May nag-post nga isang vlogger, sabi, ang reconciliation at negotiation magkaiba. Kasi ini-expect nitong mga Duterte na negotiation ang mangyayari, makikipagkasundo lang kami, ganito yung gawin nyo. Diba? Kung sincero talaga siya, si Bato nagsasalita ha, kung sincero talaga siya sa sinasabi, ang unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigator na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay at nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin yung mga pulis na pinagtatawag nila, sabi ni Bato. Wow! May conditions. Who you? Na magbibigay ng kondisyon sa presidente. Presidente na yan, oh. Ano, luluhod sa inyo ang presidente? Luluhod si PBBM sa inyo, Bato, please, makipagbati na kayo. Ganon? Kayo dapat mag-initiate. Presidente yun, oh. Nagpakumbaba na ang presidente, nagpakitang gilas na, nagbigay na ng intent
na willing ako, interested ako makipagkasundo. Tapos gusto nyo pa, presidente na naman ang kikilos, lalapit sa inyo, susundin yung mga kondisyones ninyo. Huy, magising kayo sa katotohanan. Beggars can't be choosy. Know your ration, know your station. Tama ba? Nabasa ko lang yung kasabihan na yun eh. Know your station, know your ration. Kapal naman ang mukha ninyo. Presidente luluhod sa inyo. Nagpakumbaba na nga yung presidente. Oh, PBBM, kung sincero ka, sabi ni Bato ha, kung sincero ka talaga, palayasin mo yung mga investigador na dyan sa Pasay, sa mga hotel sa Pasay na kabilit. Eh di wow. Pinalaya si PBBM. Eh paano ka nakatitiyak na investigador yun? He criticized the current PNP leadership for having a hand in the ICC's alleged intimidation of retired police officers. Kilala naman namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige, patawag ng mga pulis at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. O, hindi yun naman pala. Pangalanan mo, kung totoo. Pangalanan mo si Marbil. Si Marbil ang PNP chief. Pangalanan mo, sino si Torre? May hand din ba dyan? Pangalanan mo si General Torre. Kung talagang kilala niya, o baka naman kasi haka-haka lang din yan. Kaya hindi pangalanan ni Bato. Kilala daw niya, o nasaan? And again, bakit sa Senate mo imbestigahan yan? E di reklamo mo yung PNP, reklamo mo sa DILG, diba kay Secretary Rimulya? O bakit ganyan ang PNP? Kawawa nga ang mga pulis eh. The PNP should take care of its people, sabi ni Bato. De La Rosa lamented that these retired police officers are being intimidated despite their years of service and dedication to the uniformed profession. Porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, gaganunin na lang ninyo. Hindi nyo na kinonsider yung kanyang serbisyo, yung buhay niya na kanyang dinedicate dyan sa Philippine National Police, sabi ni Bato. Oy, dumadrama na naman ito. Aktingan na naman ito, kakopi ha. O basta yun ay consider years of service. Yes, we give credits doon sa serbisyo ng pulisya. Pero it doesn't mean na kapag gumawa ka ng masama, i-absuelto ka na dahil binibigyan ng credit yung serbisyo mo. Anong logic yun? Anong logic? Parang issue yan sa OWA eh. Porkit nagserbisyo si Arnel Ignacio sa mga OFW, pwede na siya gumawa ng anomalya. Sir, ano yun? Hindi ganoon. Yan ang pinapalabas ni Bato dyan. Nagserbisyo yan ng 20 years, nagserbisyo yan ng 30 years. O wag nang papanagutin if ever may kaso. Ganun ba yun? Pwede ka nang gumawa ng masama, pwede ka nang, ano yun, mga unacceptable things. Gawin mo na, total nagserbisyo ka naman, absuelto ka na. Sir, anong logic yan? Senatorial logic. Ganun ba yun? Ay nako, porket ngayong retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. I don't think na ganyan kahina itong mga pulis na yan na magpapa-intimidate sila. Mga opisyal yan, mga pulis yan, may karanasan yan. Kayo na mismo nagsabi, ilang taon na yan dyan sa serbisyo, 2 dekada, 3 dekada. Magpapa-intimidate pa ba yan? Sa mga banyaga pa? Sa banyaga pa? De La Rosa cast doubt on the Marcos administration's sincerity and reconciling with the Duterte camp if it continues to help the ICC investigators in the country. O yun naman pala eh. Nagdududa si Bato dito sa initiative ng presidente na makipag-reconciliate, makipagkasundo sa Duterte camp. Nagdududa si Bato dyan. Kung magpapatuloy daw po itong investigasyon ng ICC dito sa bansa, paano yan? Magpapatuloy talaga yan kasi andyan na si Digong nakakulong sa ICC. Ano gusto mo dyan? Bilangguin na lang habang buhay yan dyan sa ICC. Hindi na imbestigahan. Diba? Kaya may investigasyon. I hope naiintindihan nyo yan. Kaya may investigasyon para ma-determine ginawa niya ba talaga yan o hindi. Kasi kung hindi, pakawalan na si Digong dyan. Kasi kung ititigil niya yung investigasyon, hindi nakabengbang si Digong dyan, nakatenga yan dyan sa dahig. Diba? Kung pahihintuin yung investigasyon, paano ma-determine na walang kasalanan si Digong? Common sense ba? Nag-gets nyo ako, ka-coffee? Yung pinopoint out ko dyan? Kaya nagkakaroon ng investigasyon para ma-determine guilty or not guilty. Kung lalabas sa investigasyon na guilty, edi hatulan si Digong dyan ng guilty. Kung hindi siya guilty, edi palalabasin siya. Palabasin siya ng ICC. Kung walang investigasyon, edi nakatenga lang si Digong dyan sa dahig kung ititigil niyo yung investigasyon na yan. Walang sinseridad kung ganon, sabi ni Bato. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Marcos dapat,
nag-uutos na ha, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na nandito ngayon at nananakot sa ating mga kapulisan na magtestigo. O Mr. President, tinutusan ka ng senador. Marcos, palayasin mo. Ganun no? Marcos, palayasin mo yung mga investigador nandiyan sa Hostel Trapasay. Wow, Presidente, tinutusan no? Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero sa kanyang reconciliation na hinahangad. Eh di wow, lakas ni Bato talaga oh. Kayo na naman gusto nyong masunod ah. Ay nako, kayo na naman ang bida. Gagamitin pa ang Senado in aid of legislation. Pinagsabihan ka na ni Chis Escudero dyan eh, na wag gamitin ang Senado. Si Amy Marcos, pinagsabihan na rin ni Chis Escudero, wag nyong gamitin yung Senado sa personal interest ninyo. Ay nako talaga, oo. Sige, i-komento nyo na lang ka-coffee ang inyong mga gustong sabihin just sa comment section, i-comment nyo na lang dyan. At i-invite ko na rin kayo, baka di pa kayo nakasubscribe no, sa ating channel, pasuhin na lang ka-coffee. Please click lang po na subscribe. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, subscribe. Facebook, like lang po or follow. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama at kape tayo. Bye-bye.